Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Bentulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agaran kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! 5 ng Abril, Miyerkules. Magandang gabi Pilipinas, kabilang ng Pinoy Overseas. Lex. Oy, magandang gabi ho sa inyong lahat. Sana nasa mabuting kalagayan po ang lahat, lalong-lalo na po ang ating pong mga manggagawang Pilipino abroad. At Lex, sasabihin natin, kami here nagpapasalamat sa inyong mga pinapadala ho sa amin, mga messages sa aming Facebook page ng Kilos Pronto, lalo-lalo na mga Pinoy na sabik ho sa mga balita. Diretso ho tayo rito, no? Eto ang topic. Yun. Si Senator Trillanes sinabing mas malala pang ang korupsyon sa termino ni President Rudy Duterte kumpara sa dating si Pangulong Pinoy. Wow. Abay, dagdag ni Trillanes, marami pa raw kurakot sa appointees ni Pangulong Duterte na iniimbestigahan ng kanilang corruption monitoring team. Ilalabas daw niya ang listahan ng mga mandarambong na mga ito sa tamang panahon. Bakit? Mga KP, ano masasabi niyo sa panibagong ngak-ngak nitong si Senator Trillanes? Ibang klase yun, Anyway. Iba na yun, Well, alam mo, Lex, panibago na naman. Anyway. Pasabog ba niyan? Ito rin yung senador na nagsasabing palabas lang daw nitong si President Digong na kung saan ang pagkasibak ho si DILG Secretary na parang for political convenience dahil may binabalak si President Duterte. Ngayon, dito sa mga sinasabi niya, kung meron kang nalalaman, ilabas mo ang problema, Lex, kasi alam niya na medyo hindi na siya pinaniwala ang tao. Lumilit ng kanyang equity, kaya gumagawa talaga ng issue. Yung sources, no, yung source, paano niya nalaman, kakaupo lang ho ng ilan po mga cabinet members po dyan. Siguro, patunayan niya siguro ho kung meron talaga ho siyang listahan. Pero ang maganda naman ho dito, kung kinukumpara ho niyo kay si Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Noynoy Aquino, mas maigi naman po to. Dahil ito, kahit na naaamoy po niya na merong kalokohan na ginagawa po, ang sinumang opisyal po ng pamahalaan, right away, talsik. Di tulad ng iba, meron na nga kasalanan, suspendido na, ginawan pa ng isang leader. Nakapaggawa pa ng oplan. Saan ka doon? Ako, makinig ka, Trillanes. Ito masasabi ko sa iyo. Meron ka palang ilalabas na sinasabing listahan sa tamang panahon. Doon ka sa telenovela dapat pumunta. Ngayon, itong nasasabi ko sa iyo. Pag nagkaroon ng investigahan sa Disbursement Acceleration Program, mangunguna ang pangalan mo doon sa mga nakirabang. Kaya mag-ingat ka. Kasi pag yan inimbestigahan na, nako, maghihimas ka rin ng yung dating mong gawi. Baka pag minalas-malas ka. Ngayon, kung korupsyon ang pag-uusapan, ayan ang presidente mong medyo nalagasan na ng kung ano-ano dyan sa kanyang bumbunan, etong aking masasabi,
Hindi mo ba nakikita yung kapabayaan, ang mukha ng kapabayaan, ng katiwalian nangyari noon sa DAP pa lang sinabing unconstitutional na? Anong ginawa ng amo mo? Di ba? Malinaw pa rin, tinuloy ninyo. O yung sinasabing ng LRT, MRT noon, yung MRT, mukha ng kapabayaan, katiwalian. Ngayon, bakit ka tumitingin sa kasalukuyang panahon? Di mo tingnan yung nakaraan, kundi ka ba naman kumag at kengkoy, kolokoy. Yung pa naman, may warning na ang ating Pangulong Duterte, ukol nyo dyan. Okay, kayo ho mga ka-KP, kung meron po kayong gusto pong ipabigay hong mga komento, mga salubin, padala ho nyo dito sa amin pong Facebook page sa Kilos Pronto. Babasahin po natin mamaya. Ito ang nag-iisang sumbungan ng bayan sa primetime. Mainit na isyo, pinag-uusapan, balitaan, investigahan, public service. Umpisa na! Huli sa akto, sino kayang sakay ng convoy na ito? Kompleto pa ng hagad ang unggoy. Alamin sa Kilos Pronto. Huli sa akto, tricycle na ito apaw sa pasahero. Mamang tsuper, maawa sa sakay mo. Buti kung ikaw lang mapeperwisyo. Alamin sa Kilos Pronto. Sa kalsada maraming pasaway talaga. Mga sutil sa kalye, naglipa na. Ang jeep na ito, kahit overloaded na, tira pa rin, kumita lang ng pera. Alamin sa Kilos Pronto. Ang dorobo, pag pera ang usapan, hindi maunahan. Ang tsuper na ito, sobrang garapal. Kunwari, tutulong, yun pala'y manlalamang. Alamin sa Kilos Pronto. Pusakal na kriminal, hindi na nakalusot. Matagal na pagtatago. Sa kalaboso, nagtapos. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay mga ka-KP, unang istorya po natin ngayong gabi. Ito ho, mga motoristang walang habas kung magmaneho. I'm sure marami hong matatamaan dito, kaya bato-bato sa langit. Kung tamaan, buti nga sa inyo. Ito, traffic lights, binabaliwala lamang ho ng ilan po natin mga motorista. Kung saan po to, panoorin nyo, baka kayo ho ang namin pong nasagip po namin pong camera. Tulad ng kasabihang malaya ang mga daga pag walang tusa. Pagsapit ng dilim kung saan wala ng mga traffic enforcer, ang mga motoristang dumaraan sa Maria Orosa Street, hindi na sinusunod ang traffic light. Kahit pula na ang ilaw, wala silang pakialam. Sige pa rin sa paghataw. Disgrasyang maaring kainat na ng kanilang kalokohan, hindi nila iniisip. Ang mga pedestrian tuloy ang nalalagay sa langanin at maaring mahagip. Tulad ng isang ito na naispatan ng kamera ng KP, convoy na pinangunahan ng hagad na motorsiklo. Kahit nakastop pa, dire-diretso. Dinaan na lamang sa pagwawangwang para makapambraso. Kung sa pagkagat ng dilim ay pairalin ang pagkakanya-kanya at hindi na susundin ang batas trapiko, hindi malabong isang araw ang mga motoristang pasaway na ayaw mabala masasangkot sa disgrasya. Para sa otoridad na dapat manghuli, huwag niyong tulugan ang kalokohang ito na nangyayari pagkagat ng dilim. Kilos Pronto, ipakita niyo ang inyong silbi kahit hating gabi. Okay, dito naman tayo, Alex, ano? Sa liit ng isang tricycle, ilan nga ba ang dapat sakay dito? Sa Quezon City, naaktuhan ng KPT ang isang tricycle na overloaded na pasahero. Masaklap, mga estudyante, mga nakasabit. Diyos ko po, panoorin. Overloading, pasahero man o mga pangkarga. Isa ito sa mga sanhi ng aksidente sa buong bansa. Ayon sa naitala ng PNP Highway Patrol Group para sa unang 2 buwan ngayong taon, umabot na sa 100 at 70 ang bilang ng mga road accidents dahil sa overloading. Bagay na paulit-ulit na ipinapaalala ng mga otoridad ang sumunod sa tamang bilang ng mga sakay na pasahero. Ngunit, isang pasaway na naman ang aming naktuhan sa kalsada habang binabaybay ng Kilos Pronto team ang kahabaan ng Visayas Avenue Diliman, Quezon City.
Umagaw sa aming atensyon ang tricycle na ito na may plakang NB16263. Sa likod ng tsuper, 4 ang kanyang sakay. Bukod pa rito ang mga pasero sa loob. At sa likod, 2 estudyante ang nakasabit. Kung pagbabatayan ng panuntunan na itinakda ng Tricycle Regulatory Unit ng lungsod ng Quezon, 3 lamang ang dapat nasakay na isang tricycle, 2 sa loob at 1 sa likod ng driver. Sa Quezon City, madalas daw na umabot sa 8 hanggang 10 pasero ng mga tricycle. Tanawing makikita lalo na sa tabi ng mga eskwelahan. At sa kaso ng naturang tricycle, maliwanag na isang paglabag ang ginawa ng driver. Kaya muli nagpaalala ang Kilos Pronto, sumunod sa mga batas at ordinansa. Dahil ang patuloy na paglabag dito, maaring mauwi sa peligro. Ako, alam mo naman Ben, siguro iba-iba ho ang forma ng mga tricycle. Kung dito sa Metro Manila, kita mo napakaliit na. Sa probinsya naman, ganun rin ho, overload rin. Pero makikita mo na pwede namang makakasya ang 1, 2, 3, 4. Magkaharap. Iba-iba kasing paggagawa ng sidecar, di ba? Ako nagtataka lang ako, Lex, hindi naman sa pinapagalitan natin, pinupunan lang namin kayo kasi desgrasya ho yan. Lalo-lalo ng mga bata nag-aaral. Hindi alam ng mga magulang. Kung sakaling nanonood kayo mga magulang, nakikita nyo, baka ganun ang ginagawa ng anak nyo, pagsabihan nyo na huwag ganyan. Huwag sumakay, huwag sumabit. Pag nahulog yan, delikado talaga. Ano bang usapan ng driver dyan, pati ng pasahero? Kapag ikaw'y nakakabit na lamang, libre ba yun o may bayad pa rin? Pareho rin, may bayad pa rin. Sigurado may bayad, no? Pero kung may bayad naman, mas maganda na nakaupo kayo kaysa naman nakatayo, no? Okay, dito tayo. Overloading pa rin po ang pag-uusapan natin dito. Pero ito, from tricycle to jeepney naman po tayo. Ito, panoorin ninyo. Mas grabe ito. Naging sistema na sa mga pampublikong sasakyan ang magsakay ng sobra-sobrang bilang ng mga pasahero. Pabor nga naman sa kita ng mga driver. Pabor din sa mga nagmamadaling commuter. Tulad nito, di malabong tumaob ang pampaserong jeep na ito sa dami ng mga pasaherong nakasabit sa likod. Habang pinabagtas ang kaabaan ng Zapote Road, Caloocan City, partida, may mga nakasabit pa sa magkabilang gilid. Sus Mariosep! Kapit lang mga chong! Nakakangawit yung estilo nyo! Sa batas trapiko, pinagbabawal ang overloading passengers sa mga pampublikong sasakyan para maiwasan ang disgrasya. May kukulang parusa ang sinumang lumabag dito. Kaya sa mga biyahero, para maging ligtas ang paglalakbay, sumunod sa batas. Bawal ang pasaway. Kung pag-uusapan ng mga overloading naman, eto na, siyempre may pagmumulan yan. Manggagaling muna yan sa kanilang pinanggalingan. Of course, mga terminal. Overloaded na tricycle, jeep. Dito naman tayo ngayon sa terminal ng mga illegal na terminal ng taxi. Diyan po sa lumang building ng ito, NSO sa East Avenue. May pambihirang transaksyon nagaganap, eksklusibong na dokumento ng KPN. Narito, silipin natin. Philippine Statistics Authority o mas kilala na karamihan bilang National Statistics Office o NSO. Sa tanggapang ito, dito tayo kumukuha ng mga dokumento tulad ng birth certificate, marriage contract, death certificate at iba pa. Pero kung noon, sa East Avenue sa Diliman, Quezon City ito matatagpuan, ngayon, paunawa sa lahat, lumipat na sila ng kanilang opisina. Ang PSA office ay nasa Solicarel Building 1 and 2, Ramon Magsaysay Boulevard, Santa Mesa, Maynila, malapit sa LRT2 Puresa Station. Ngunit marami sa mga Pilipino sa dating opisina pa rin pumupunta dahilan para magdulot ito ng abala. Sinilip ng Kilos Pronto ang tanggapan ng PSA sa East Avenue. Dito tumambad sa amin ang mga taxi na animoy nakagarahe lamang. Subalit sa aming pagsisiyasat, kumukontrata pala ang mga ito na mga pasaherong pupunta sa bagong opisina sa Santa Mesa, Maynila. Kaya't upang alamin ang kanilang transaksyon, gumawa ang KP team ng undercover sa naturang kalakaran. Ito po. Boss, sabay na boss. Tatlo na boss. Ay, dalawa ulit. Dalawa. Magkano kuya? Dalawa po. Sa lagang 60 pesos bawat pasero, tiyak lalarga na ang taxing sinasakyan mo. Ngunit, ang masaklap sa loob ng taxi,
10 kayong magsisiksikan. Ang taxi na ito ay may plakang AAA 6466. Kitang-kita pa na maximum capacity nito 5 lamang. Naku! Ang isang pasero pa nga nangakong hindi na mauulit ang pagsakay na rito. Isang ulit lang, hindi na mauulit. Alam na natin sa susunod yung nasaan, di ba? Ulit lang. Kaya nyo lang po nalaman na... Oo. At karamihan din sa sakay ng naturang taxi galing pa sa mga probinsya. Ayon sa LTFRB Memorandum Circular Number 2017-0-0-2, isang contracting of passengers sa mga uri ng violation na kanilang itinala. Maaring multa at suspensyon ng prangkisa ang kakarapin ng sinumang lalabag dito. Ito, Lex, talagang sinilip nito ng mga grupo ng Kilos Pronto Team. Yes. At nakapagtataka, 1 dura lang ang layo nito sa siguro parang 1.5 tumbling Stone's lang throw mula away sa lang. LTFRB papunta rito. Lapit lang. Ewan ko lang kung may mga matatang kaibigan natin dyan, kung nakikita ba nila or may tapaoho sila kapareho dun sa kabayo na hindi nila nakikita sa gilid nila, dara-diretso yung tingin. Kaya lang, sige, eto naman, trabaho lang, alam, personalan, bato-bato sa langit, tatamaan, dapat mabukulan. Nasa linya natin si Attorney Eileen Lizada ng board member ng LTFRB. Magandang gabi, sir. Ma'am. Ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ayun. Ma'am. Si Attorney Lizada. Attorney Lizada. Tatawagan ulit. O, tatawagan natin. Oo, ganun pala Ay, nangyari. Ako, may ganun pala nangyari dyan. Meron. Biruin mo, 60 pesos, tapos ang sakay mo, 10, di may 600 ka papuntang Santa Mesa, Maynila. Kontratahan yun, Kontrata yun. Bawal yun, ha? Grabe. Kontrata yun. Well, para sa atin, nakapagtataka, inuulit lang natin kung kayo nanonood sa amin sa LTFRB, nagmamadali kami, no? Pero ito'y dokumentado na. Oo. Ewan natin kung unahan nyo na kami kung anong hakbang inyo magagawa. Sana. Ngayon, sinasabi na namin sa inyo, eto, ringing, ring. Ito naman si Attorney Lizada, in fairness, gumagawa kagad ito ng aksyon. Pero para sa akin, hindi lang naman lahat kay Attorney Lizada dyan. Oo. Sa lahat na mga nagtatrabaho sa LTFRB, lalo na doon sa mga tumitingin sa mga illegal na terminal, o di kaya yung kaduda-dudang trabaho yung conveyance. Hindi pwedeng ganyan para may terminal ka pagkatapos kapareho nun, nandala na yung pasahero. Kung nanonood kayo sa LTFRB, maulang galang lang ho. Pakiayos na lang, nakaabot na sa amin sa Kilos Pronto. Yan, isa't kalahating tumbling lang yan. Tapos, 1 dura lang ang layo. Abay, hindi namin kayo titigilan kapag andyan pa rin yan next week. Di ko kayo tatandanan! Di kayo namin titigilan! Hulog sa bitag! Yun! The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Alam niyo ho, noong taong 2015, gumimbal po sa atin ang nangyari pong pagpaslang dito po sa isa pong MMDA Constable. At matapos pong halos 2 taon, narito po ang update na binantayan po ng Kilos Pronto Crime Desk. Narito po. Hindi talaga siya totoong pumatay. Inosente at walang kasalanan, yan ang panawagan ng babaeng ito sa Galas Police Station 3 sa lungsod ng Quezon matapos arestuhin ang kanyang live-in partner. Wala naman pong motibo ang asawa ko para patayin at hindi po mamatay tao ang asawa ko.
Pakiusap ni Luciani, palayain na para tuluyang malinis ang pangalan ng kanyang kinakasamang si Henry Argales. Gusto ko lang naman makalaya yung asawa ko. Yun ang importante sa akin. Hindi naman siya mamamatay tao. Tsaka wala talaga siyang motibo para patayin yung MMDA na yun. Isa si Henry sa mga itinuturong suspect sa pagpatay kay MMDA Traffic Constable Sidney Role noong 2015. Depensa ni Henry, wala raw siyang kinalaman dito. Wala po akong kinalaman doon sa pagpatay na po. Linagay lang po nila sa akin para ako po ang makapanagot. Alas 3:20 na madaling araw, ika-4 ng Enero taong 2015, hinarang ni MMDA Constable Sidney Role ang isang motorsiklo na nag-counterflow sa panulukan ng Commonwealth at Tandangsoro Avenue. Dito, walang awang binaril ng isa sa mga suspect si Sidney sa ulo. Ayon sa mga testigo, lula ng motorsiklo na ito si Henry Argales. Kaya naman kahit anong iyak at pagmamakaawa ni Luciani, kalaboso si Henry sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court Branch 216. Mawag sa atin na informant at nandito nga daw siya sa area. Kaya binigay yung exact location niya at na-arresto nga siya. Sa pagtutok ng Kilos Pronto Crime Desk, bukod sa kaso ni Sidney Role, lumutang din ang ibang kaso at warrant na ang itinuturong suspect ay walang iba kundi si Henry. Bali, ang nangyari doon kay Mary Jane Mabato, bali siya pauwi na sa kanila kasama yung anak niya. At bigla na lang may bumaril. Pakabaril sa kanya, tumakbo doon sa isang sasakyan at tumakas na sila. Dahil dito, patong-patong na kaso ang kakarapin ni Henry. Ikinalugot naman ng pamunuan ng MMDA ang pagkakaroon ng linaw sa kaso ni Sidney. Papasalamat po kami, no? Kasi talaga hong yun ang isang kawawa ho talaga mga enforcers. For whatever we say about them, once you're on the street and then your job is to enforce the laws, kahit ano pa sabihin natin sa kanila na kalahati ng buhay nila, delikado rin. Dagdag pa ng pulisya. Ang ibig sabihin na yan, there's no perfect crime, di ba? Eventually, malalaman natin kung sino ang responsable dito. Hindi natatapos lang dyan ang trabaho ng pulis kasi ipinaparamdam namin sa inyo lahat na mamamayan na may pulis na handang mag-imbestiga. Okay, dito naman po tayo. Nakapunta na ba ho kayo sa Intramuros? Aba, o mas kilala po yan sa tawag na The Walled City. Kung hindi pa, aba, ilagay nyo na po yan sa schedule ninyo at alamin ang mga proyektong inilunsad para ho makasabay ang Intramuros sa mabilis na pagbabago ng panahon. Panoorin po natin. Itunuturing na pinakamatandang distrito mula ng itayo ng mga Kastila noong 1906 at kilala sa tawag na Siyudad Morada o Walled City. Isang lugar kung saan nakaukit na sa kasaysayan ang Intramuros. Hindi alam ng marami na ang Intramuros ay ang orihinal na Maynila. In particular, yung Fort Santiago. Kaya maganda na maalala ang ating nakaraan dito. At pati yung mga foreigners, gusto rin nila yung mga old charm ng mga old cities. So, nung panahon ng digmaan, nawala lahat ang kagandahan ng Maynila. Yung 1979, naisip na itatag ang Intramuros Administration upang mamahala sa orderly restoration and development of Intramuros. After the 1986 ay nalagay sa ilalim ng Department of Tourism. So, yung unang mandate na dagdagan na ng promotion of tourism. Kaya bukod sa pagiging isang mahalagang historical landmark, sikat na tourist attraction din ang Intramuros. Pinaka-pinupuntahang lugar ay ang Fort Santiago. Ang gate ng Fort Santiago. Kaya sa mga domestic visitors, particularly yung mga students na sa educational tour nila, kasama ang Fort Santiago dahil doon nga nagmula ang ating national hero bago siya pinatay sa Bagong Bayan. May ilang facilities na rin silang dinadagdag para masulit ang tour. Lahat yan posible sa pagtutulungan ng Intramuros Administration at ng Department of Tourism. Intramuros Administration may tinatayo kaming museo, no? Dahil napakarami ng antique collection ng Intramuros Administration. Punta na po kayo dito at tingnan nyo kung ano yung mga
improvements na nagawa ng Intramuros Administration at ng Department of Tourism para pagandahin palalo ang historic walled city of Intramuros. Sa kabila ng mabilis na pagbabago ng panahon, nakatutuwang isipin na patuloy ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga makasaysayang lugar tulad ng Intramuros dahil bahagi sila na nakaraang mamanahin ng mga susunod na henerasyon. Balitang pang-turismo naman po tayo. Ngayong buwan, higit pa nating makikilala ang ahensya sa likod na makulay na turismo sa bansa dahil opisyal nang inilunsad ng Department of Tourism sa pakipagtulungan ng Presidential Communications Operations Office at ng PTB4 ang iTravel Pinas. This is just the beginning and we have a long way to go. iTravel Pinas. It's not just your everyday tourist magazine show. Pero they also target problem areas and offer solutions by connecting the right people with the right department in order to solve a problem. In turn, it of course will enhance the locality and promote tourism. Mapapanood ang iTravel Pinas tuwing Linggo, alas 7 ng gabi. Kasama rito ang mga programang maghahatid ng pinakamahalagang impormasyon tungkol sa turismo, ang Wonderful Pinas tuwing Lunes ng gabi, at Travel Pass tuwing Miyerkules ng gabi. Kaya tutok na sa PTB4 at samahan ninyo kaming libutin ang Pilipinas. Dito naman tayo, Alexa. At ito ho'y mga kwentohong totoo. Usapang diabetes ho to, ano? Again, wag ho kayo mananawa kasi iba-iba ho mga sintomas. Kami ho, sinasabi ho namin sa inyo as part of public service na rin. At malaman ho, lalo-lalo na kapag ito ho'y namamana nyo, hindi nyo kasalanan dahil yan ay namamana. Ito ho'y nalaman niya may diabetes siya nang pumunta ng US. Naresetahan ng doktor ng gamot. Libre kasing gamot sa US daw. Madaling mapagod kahit malapit lang nilalakad. Medyo naputol-putol yung tulog dahil laging naiihi. And nagkaroon ng sugat sa paa. At medyo dyan, matagal hong paggaling yan. And alam niyo ba, sinubukan ho itong King Sorbal. Again, hindi ito gamot. Ito'y supplement. Magpatingin sa doktor para makasiguro. Pero ang supplement ay, sinasabi nga nila ay maintenance lang at hindi gamot. Panoorin. Nung mapunta ako sa US, doon ko nalaman na diabetic ako. Mataas yung blood sugar ko. Ang nararamdaman ko, konting lakad lang, pagod na pagod kagad ako. Ang tulog mo, paputol-putol, kasi maya't maya, jijingle ka. Tapos, nagkaroon ako ng mga sugat. Matagal siya bago gumaling. Hirap akong lumakad noon. Nung bumalik ako dito sa Philippines, nabalitaan ko itong King Sorbal. Nung ininom ko na yung King Sorbal, hindi na ako madaling mapagod. After 4 months, nag-improve na lahat. Parang lumakas ang katawan ko. Unti-unti na bumaba yung blood sugar ko. Nag-umpisa yan, 271. Naging normal. Yung sa sugat ko sa paa, unti-unti naghilom siya. Talagang mahusay ang King Sorbal.
The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Alam niyo mga ka-KP, sumadya ho dito sa ating pong studio. Mag-amang sina Rachel Wenceslao at Antonio Wenceslao na taga Montalban, Rizal po sila. Inirereklamo nila ang isa pong nagangalang Merly Flores Uy. Siya daw presidente ho ng isang Tricycle Operators Drivers Association o TODA, dyan po sa Project 6 sa Quezon City. Ayon dito kay Rachel, sinugod daw siya ni Merly sa kanya pong trabaho noong 13 ng Abril para ipahiya, pagmumurahin at pagbantaan. Ang dahilan daw ay yung utang niyang perang patubuan o 5-6 na nahiram niya kay Merly. Hindi pa raw nakontento itong si Merly. May pinuntahan pa ang kanyang tatay na si Mang Antonio na bumibiyahe po ng tricycle sa todang hawak mismo ho ng inirereklamo. Walang kaabog-abog. Ayun, pinagpapaluho to ng 2x2. Kaya makikita natin ngayon, habang tayo po nag-i-interview dito kay Mang Antonio at kay Rachel, yung pong magang-maga pa rin po. Pakita ho ninyo, Mang Antonio, magang-magang kamay po. Ayan, Rachel, ano bang punot dulo dito? Ano yung utang na, na binabanggit mo dito? Yung sa 5-6 po ni Ate Merly po, na nakautang po kami ng 20,000, pero naguhulog naman po kami noon daily. Tapos, nagkataon po kasi na-stop ako sa trabaho, so na-stop yung paghuhulog ko sa kanya. Tapos yung kapatid ko naman po, pinatanggal naman po niya sa TODA, so hindi rin po nakapaghulog sa kanya. Tapos nung nakabalik po ako sa trabaho, kinausap ko po siya na kababalik ko lang po sa trabaho, tsaka yung work ko hindi pa po stable. Okay. Pasulput-sulput pa lang. Kaya kung makakaluwag po kami, pipilitin kong bayaran po sa halagang kaya ko lang po. Hindi kasi, so nagkaintindihan na kayo opo, para mabayaran mo yung utang? Yes, sir. Pero bakit humantong pa na paluin pa niya yung tatay mo? Ano bang nangyari? Ang gusto niya po kasi, everyday po maghuhulog sa kanya, ganyan. Sabi ko nga po, hindi po ganun kaano ko, pasulput-sulput lang po. Pas kung kailan lang po sana ako nakakapagtrabaho, doon lang po ako nakakapagbigay. Hindi po niya ako naintindihan. Kumbaga, gusto niya talaga mabayaran namin kasi ang tagal na daw, ganyan. Hindi naman po kami nagre-reklamo dun sa taas na interest na pinapatong niya. Dahil nga, inutang ninyo yun. Okay, anong gusto mong mangyari dito kay Merly? Gusto ko lang naman po sana mabigyan po ng hustisya yung ginawa niya sa tatay ko kasi una po sa lahat wala naman pong atraso sa kanya yung tatay ko. Tapos pinatanggal pa po niya sa TODA. Yun lang po yung inaasa ng magulang ko para maitagod yung maliliit kong kapatid, nag-aaral pa po kasi. Okay. Nasa linya na ba itong si Merly? Wala. Gusto sana natin kunin po ang panig rin po ni Merly para sa patas ho ng pagbabalita ho dito. Mang Antonio, nung kayo po ay pinalo, alam ba ho ninyo na ito pong problema ho ng inyong anak po tungkol po sa utang? Nandun ba ho kayo doon sa lugar? Malayo po sa akin po, sir. Nasa simbahan po ako ng projects, nasa circle po siya. Hindi ko po alam na pinuntahan na niya yung anak ko bago niya ako pinuntahan. Pero bago ho kayo pinalo, ano bang pinagsasabi mo na sa inyo? Wala po, nagulat na lang po ako nung dumating siya, nakasakay siya sa tricycle. Bigla na ako niya sinabi, wala ba kayong balak magbayad ng utang niyo? Sabi ko, akala ko Ate Merly, nag-uusap na kayo ng anak ko. Walang yung anak mo. Bagla na niya ako pinagpapalo. Tapos, yung ginawa ko, sinangga ko lahat ng mga palo niya sa akin. Habang pinapalo nga niya ako, sinasabi pa niya sa akin, tinawagan niya yung anak niya. Sabi niya, Pong, pumunta ka nga rito sa Rodette, nandito si Tony, barilin mo na, sabi pa niya sa akin. Hindi po ako umiimik sa kanya habang pinapalo niya ako, pinabayaan ko. Nagsasangga ko lang po lahat ng palo niya sa akin. Ito bang pangyayaring ito, Rachel, inyo na bang naipablatter at naidulog niyo na sa kapulisan? Yes, sir. Nasa blatter na yan. Okay, nasa linya siguro po si Police Chief Inspector Jay Cuden, ang hepe ho ng Public Information Office ng Camp Karingal ng QCPD. Chief Inspector Cuden, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to. Yes, magandang gabi po, Kuya Alex, at sa tagapakinig ng Kilos Pronto po. Opo, sir, ano pwede ho nating tulong ho dito? Napa-blatter na ho ng pamilya Wenceslao itong problemang ito. Ano pwede ho nating move po ba? Nakilala na ho nila kung sino po yung gumawa dito sa pagpalo ho dito kay Mang Antonio. Opo, Kuya Alex, napa-blatter po ba sa station po yan? O sa barangay Anong pa lang? station? Sa barangay po. Sa barangay lang pala ho. Well po, kung sa barangay po, hindi magkasundo, bibigyan lang naman po ng certification yan. Then,
doon na po didiretso sa station natin since Project 6 is under ng Masambong Police Station po. So, ang advice po ninyo ay from barangay, dalhin po nila sa police station po ninyo, sir? Opo, kung gusto nilang talagang sampahan na ng kaso itong namalo kay sa tatay po. Okay, ganun na lang siguro, Rachel, no? Opo. Sir, sa Masambong po sila mag-file po, no? Ng kanila complaint, sir? Opo, since may mga involved na babae, tamang-tama po. At ang investigador natin dito, ang hepe doon, is si babae rin po. Opo. Si Captain Calye po. Okay, sige po. Chief Inspector Cuden, maraming salamat po. Maraming salamat po. Lalayan po namin sila doon Yes, sa sir. station po. Good Thank evening you, po. sir. Thank you. Okay. Ako naman, Lex, ito yung masasabi ko sa iyo, itong si pangalan nitong Merly Flores Uy. Makinig ka, hindi ka pa nakakatagpo ng medyo babae ka. Kung lalaki ka lang, kinatusan na kita eh. Sino tong tinawag nito? Anak niya? Anak na pulis, na Pulis. PO1. Pati yung anak mong pulis, kikis-kis ko mukha niyo sa semento eh. Yung pinagmamalaki mo ang anak mong pulis, sige, tawagin mo, papuntahin mo rito. Baka pag napunta mo, maipot yan sa inyong karsunsilyo eh. Ikaw, nanay, at saka ang anak mong pulis, untog kong mga ulo nyo, pareho kayo. Siga pala kayo, ha? Nagsasabi na ako sa'yo, maayos kayo. Merly, oy! Oy! Mag-ingat ka. So, kung hindi ka lang babae, Siguro, Rachel, no, gawin ninyo, mula sa barangay, bibigyan naman siguro kayo ng certification, dalhin nyo dun sa Masambong Police Station. Okay po, para sir. ma-file na ng kaso niya. Okay, Okay? po. Thank you po. Thank you. Kinakailangan pa umabot sa ganyan. Oo. Utang lang, tapos pagpapaluin mo. Pati 5'6", di ba pinagbabawal ng 5'6 ngayon? Yun nga, dapat yun. Pina 5'6 din ang palakpay para paglakad mo, pag ganun eh. Mariosep. Diretso tayo rito, arthritis. Yan ang papalayain mo. Ikaw, makinig ka. Arthritis, madadayba. Maha-heartburns ka talagang. Sus, Mariosep. Nako, ito mga kwento ng mga talagang, ito yung mga King's Herbal user to. Medyo, ano tayo, bababa tayo ng konti. Alam nyo, pag umataking arthritis, nako, masakit ho yan. Alam nyo ho ba, ito mga experiences at kwento ho ng mga nakaranas niyan at nabigyan ng lunas, panoorin. Ako maraming karamdaman, may may diabetes, may arthritis, may sakit sa puso, saka yung heartburn. Ay pag umatak yung arthritis ko, hindi talaga ako makalakad. Ay yung sa yung sa diabetes naman, ayun, tumataas, bumababa, hyperacidity, in hospital ako. Nalaman ko yung tungkol dito sa King's Herbal dahil nga doon sa nagrekomenda sa akin. Yung paglakad ko, na hindi na makirot. Yun, yung sugar ko naman bumababa na. Pati yung hindi na taas yung aking blood pressure. Yung sobrang acidic na wala pag inom ko ng King's Herbal. Kaya to, ayos na. Talagang masigla na ako. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak.
What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ito, good news po tayo. Yung sumbong po ng ating pong mga kababayan ay nabigyan po ng aksyon. Ito, naalala ko ninyo, March 15. March 15, 2017, lumapit po sa ating programa ang magkapatid na Regine at Roselyn Sagum. Inirereklamo ho nila yung ACLC Gapan Branch, dyan po yan sa Nueva Ecija, dahil po sa matagal nitong pagproseso ng mga dokumento tulad po ng transcript of records, diploma at iba pa. Kilos Pronto po nating tinawagan si Lirio Hernal, ang school director po ng naturang kolehiyo. Nakipag-coordinate na rin po uli ako sa aming head office at sa aming pong TESDA para po magawa ng aksyon ASAP po. At nito lamang pong April 4, 2017, na-release na po sa magkapatid ang kanila pong mga dokumento. Pakinggan po natin ang kanila pong masasabi. Maraming salamat po sa Kilos Pronto, kina Sir Ben Tulpo at Sir Alex Santos at sa mga bumubuo nito. Dahil po sa tulong nyo, nakuha na namin ang diploma at TOR namin. Sana ay marami pang matulungan ang programa nyo na katulad sa amin. Good luck po and God bless. Okay. Walang anuman. Thank you so much sa magkapatid. Ako kasi bibigit ko lang. Okay, sa mga sa mga ganung problema ho, ay dulog lamang ho ninyo sa amin. Gagawan po natin ng action. Lex, pero kidding aside, maraming mga ganyang problema. At kung sakaling ganyang sitwasyon ninyo, andito naman si Alex. Pag si Alex na magsabi niyan, sa pagkagwapong lalaki ni Alex talagang dapayan. Ngayon, pag medyo pangit ang ugali, bigay niyo sa akin dahil barahubal ako Eto, Senator Antonio Trillanes IV, sinasabing mas malala daw ang korupsyon sa termino ni President Rudy Duterte kumpara kay dating Pangulong kay Pinoy Aquino. Dagdag ng Trillanes, marami pa daw kurakot sa appointees ni Pangulong Duterte na iniimbestigahan ang kanilang corruption monitoring team. Lalabas daw nila ang listahan ng mga mandarambong sa tamang panahon. Mga ka-KP, yung sa inyo. Ito, sabi ho ni Abu Pascua, nagsalita na naman ang, ano ito? Sundalong kanin. Sundalo. Umiral na naman ang ano naman yung mga words nito, Yun, you know. Then, si Siri. Okay, sundalong kanin. Mahihirapan na kayong lokohin ang tao. Mas smart at wise sa mga taong panahon ngayon. Di na ulit bobolagan ang mga tao. Hindi na magbubulag-bulagan. Ito, si RV naman po, Sareno. Sana naman katibayan dyan, sundalong kanin. Baka chismis na naman yan. Ayun, sabi niya. Sabi naman ni Alan Labajo, si Trillanes, Trililing. Okay, sinabi, wala sala to. Naging investigador na. Tirador pa. Wala nang ginawa ang kapal ng mukha. Sabi ho ni Alan, magagalit sa'yo si Trillanes niya. Ano sabi mo? Tirador pa ng kumot. Una, pambahira talaga. Delikado tayo dyan. Okay. Ayun. At patuloy lang po tutukan ng Kilos Pronto bukas, kung kayo po ay may mga reklamo, kung kayo po ay inapi, may Kilos Pronto po kayong kaagapay. See you tomorrow. Sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat Kilos Pronto!